Pagkatapos po ng mahabang panahon, tila ngayon lang muli sinalanta ng super typhoon ng ating bansa. Dahil dito, maraming eksperto ang nagsabi na ang bagsik ng bagyong Yolanda ay posibleng isa lamang sa mga produkto ng climate change. Ngunit paano nga ba ito nangyari? At ano pa ang mga magiging posibleng epekto nito? Narito ang report ng aming kasamang si Dina Pagibita. Sa paglipas ng panahon at sa patuloy na paglobo ng populasyon ng mundo, patuloy din ang pagbabago ng mga aktibidad ng mga tao na nagre-resulta sa pagkasira ng kapaligiran. Sa Pilipinas, dahil sa sunod-sunod na bagyong bumayo sa bansa ngayong taon, marami ang nagsasabing ito na nga ang resulta ng tinatawag na climate change o global warming. Sa modernong pamumuhay ngayon, hindi nakatakatakang mas dumami ang nagiging sanhi ng patuloy na pag-init ng mundo. Gaya na lamang ng mga gas mula sa mga factory at sasakyan na naa-absorb ng init ng araw. Dahilan kaya umiinit din ang ating mundo at ang karagatan na pinaniniwala ang sanhi ng nararanasan nating mga kalamidad. So anong epekto? Magiging mas maraming bagyo, magiging mas malakas ang bagyo kasi mas maraming sumisingaw na tubig sa karagatan. Dahil isa tayo sa tropical country at dahil na rin sa galaw ng mundo, isa rin tayo sa mga bansa kung saan direktang dumaraan at nabubuo ang mga bagyo. Single strand na nakita natin, it represents yung track ng mga bagyo. Okay? So kung makikita natin, ang concentration nandito sa taas, dito sa baba. Itong nakikita natin halos wala, ito yung equator. So ito yung tinatawag natin tropics natin. Okay, sa tropics. Tayo tropical country, so ito yon, ito rin tropics yan. So dito ngayon nabubuo yung mga bagyo. Dahil nasa malamig na buwan na tayo ng taon, bumababa din sa parte ng Visayas at Mindanao ang mga bagyong ating nararanasan dahil sa epekto ng amihan. Tulad na lamang na paghagupit ni Super Typhoon Yolanda sa Kabisayaan. Ang amihan kasi ang pumipigil sa pag-akyat ng bagyo sa mataas na parte ng bansa. Pagka ganitong panahon na medyo lumalamig na dito sa atin, ang mga bagyong nabubuo, kadalasan, pag tumatawid sa Pilipinas, nasa Visayas at Mindanao na sila. Mas mababa na sila. Dahil active na yung tinatawag natin monsoon, yung amihan. So malamig na hangin galing sa north yon. So tinutulak niya yung kung ano man yung bagyo na dadaan sa atin. Hindi nga tayo karaniwang binabayo ng napakaraming bagyo. Payo ng mga eksperto, dapat na masanay na tayo dahil hindi na maiiwasan ang pagdaan ng madami pang bagyo sa bansa. Bagamat hindi na natin mababawi ang resulta ng mga ginawa natin noon, maaari naman natin itong itama paunti-unti sa kasalukuyan. Ang simpleng pagre-recycle, pagbili ng sariling atin dahil hindi na kailangan pang gumamit ng barko o eroplano para sa mga produkto, ang pagtitipid ng kuryente at ang pagkakaroon ng disiplina ay ilan lamang sa maliliit na paraan para mabawasan ang init sa mundo na dahilan ng climate change. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibita.